The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 11 hanggang 19. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya ay sinalubong ng 10 kitungin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila ay naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya ay magaling na, nagbalik siyang sumigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang daluyuhang ito?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating buong may kapal sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. Ako po ay nagpapasalamat din sa lahat natin ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa lahat ng mga tumatangkilik at sumusuporta sa ating munting channel na ito. Marami pong salamat sa inyo. At sa araw na ito, Wednesday, November 15, 2023. Araw po ito ng novena, kung meron man tayo, at devotion sa ating mahal na ina ng laging saklolo, or to our Mother of Perpetual Help. Sana ay nakapagsimba tayo at nagawa natin ang ating novena o pagdedebosyon. At sa araw na ito atin pang nilayan ang Ebanghelyo mula kay Saint Luke
chapter 17 verse 11 to 19. Ito po ay tungkol sa pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo ng mga 10 kitungin or 10 lepers. So ano ba ang lepers sa ating kitong sa aming dalik is aro So ito ay isang contagious disease kung maituturing at sa panahon ng ating Panginoon itong kitong na ito sa mga Hudyo kung ikaw ay merong nito hindi ka pwedeng makisalamuha sa mga tao sa inyong lugar. Ito po ay kino-considered na talagang marumi ka sa kanila. So bali hindi ka pwedeng tumira sa community na kung saan marami ang nakatira, marami ang walang ganitong sakit So kung ikaw man ay mayroong kitong, doon ka ilalagay sa lugar kung saan ay walang makakalapit sa iyo. At kung may tao mang lalapit sa iyo ay sisigaw sila na may kitong dito. But sa ating ebanghelyo na natin na sa nabasa natin that 10 sila gumaling. Dito sabi ng ating Panginoon, I will read it in English. They stood at a distance from him and raised their voice, saying, Jesus, Master, have pity on us. So, sumisigaw sila dahil, of course, sa nasabi ko na, meron silang sakit na kitong. So, kailangan nilang sumigaw para marinig sila dahil nasa malayo sila. Hindi sila pwedeng makisalamuha, And Jesus heard them, So, when he saw them, he said, Go show yourself to the priest. As they were going, they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice. And he fell at the feet of Jesus and thanked him. And he was a Samaritan. So, sa 10, isa lang ang bumalik para magpasalamat. Ay nasaan kaya pumunta yung iba? Ano ba yun? So much excited na siguro sila para makabalik sa kanilang komunidad, sa kanilang pamilya siguro yun ang feelings ng mga siyam na gumaling. Hindi na nila naalala yung ating Panginoon na nagpagaling sa kanila. Yung mga kapatid, tayo man mismo in our life, may mga experiences tayo na kung nandoon ka na sa ginhawaan ay nakalimutan na natin na bumalik sa ating Panginoon at magpasalamat. Napakalungkot naman na isipin that karamihan sa ating ganun kung may mga pangailangan tayo, dasal ng dasal tayo, halos araw-araw magsimba para lang makamit yung dinadasal o hinihingi. Lahat na iyak pa. Common experience niyan at common na makikita natin at maririnig natin. So but then after that napakalungkot lang that some of them nakalimutan na nilang magpasalamat bagkus hindi mo na nga makita sa simbahan na magsisimba or I don't know, well sa kanila na yon, but then sana naman kung tayo po ay biniyayaan ng ating Panginoon, of course we are blessed every day so dapat tayo magpasalamat. At dito isa lang ang bumalik So, Samaritano pa.
Sa mga Hudyo, itong Samaritan na ito ay kino-considered ito na ibang hindi na ano sa kanila, 'no, na tawag natin na yung bang nai-inline sa kanilang pamumuhay. Ah, Kuwan ito, kino-considered nila na ibang parang mga Gentiles din. Parang tayo 'no, ibang makasalanan, mga gano'n. Hindi yung kagaya nila na sa paniniwala nila that they are blessed, they are the chosen people. So, biro mo 'yun ano, hindi pa mga Hudyo ang nagpasalamat, Samaritano pa 'no. Ah, of course maririnig din natin yung bang, sa gospel natin that the Good Samaritan, yung, biktima ng, mga ano, mga goons o mga masasamang tao, 'no? Samaritan din yung nag-aalaga dun sa tao, 'di ba? So, sometimes, sa ating buhay again, nakakalimot tayo 'no, kung sino pa yung, ibang parang hindi mo nga makikita sa simbahan pero yun pa ang, bumalik 'no, para magpasalamat. So, sana nawa'y, ang ating buhay ay, 'wag tayong matulad dun sa siyam 'no, na, basta-basta lang umalis at hindi na nakapagpasalamat. But, hindi naman naibanggit sa ating ebanghelyo kung, anong ginawa nung mga siyam na yon ano. But, sa atin na lang pagninilay that maybe they're excited or nakalimutan na talaga. So, gano'n nga, nga tayo 'no, sobra nating excitement, nakalimutan na natin magpasalamat. But din, sana nawa'y ano, yung ating buhay ay, ihandling tulad natin itong sa Samaritano, the Samaritan man that, ibang bumalik at nagpupuri sa ating Panginoon. Wag tayong masyadong abala sa kung anong mga bagay 'no, na minsan, even na magdasal tayo at magpasalamat di na natin magawa dahil, una-una, pagising pa lang sa umaga hawak na natin ang ating, device 'no, ating gadgets at, kung ano-ano pa 'no. Nakalimutan na natin na ang grasya ng buhay 'no, yung makagising tayo sa umaga ay, isang malaking grasya na yun na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So mga kapatid, malapit na ang, pagtapos ng November, nasa 15 na tayo kalagitnaan, Christ the King na, next week, and then, Advent 'no, malapit na rin ang Advent. So, preparation para sa Christmas. So, gaano ba tayo ka-prepared mga kapatid, para ipagdiwang ang kapanakan ng ating Panginoon 'no? Are we excited, na may pagdiwang natin ito or excited lang tayo dahil sa may regalo tayong matatanggap? Sana nawa'y ano, hindi gano'n ang ating, pag-iisip mga kapatid. At, sa nasabi ko na, sa araw-araw nating, pamumuhay, 'wag nating kalimutan na magpasalamat sa Panginoon but, not only in words 'no, gumawa rin tayo ng action na, sa ating pagpasalamat ay, mapupurihan natin ang Panginoon 'no. Sharing with our, graces 'no, yung mga grasya na natanggap natin mag-share tayo lalo na sa Paskong ito. Yung mga ibang hindi na nga makakain or walang maisusuot. So sana nawa'y, bukas ang ating puso para po, kahit na itong Pasko ay, mapapaligayaban natin sila. So, yun lang po mga kapatid, marami pong salamat at, sana nawa'y ang, Panginoon, ang banal na Espiritu ay, gabayan po tayo, para po tayo ay, makapamuhay ayon sa kalooban ng ating
Panginoon. At may babasahin lang ako dito sa ating gospel or sa verse before the gospel. Ito po'y from 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sabi dito, in all circumstances, give thanks for this is the will of God for you in Christ Jesus. So yun po. At marami pong salamat. At muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga masugid ng mga taga-subaybay, sa lahat natin mga subscribers, sa lahat ng mga nag-views, tumatangkilik sa ating munting gawain nito, sa ating munting channel. Sana naway ang Panginoon ay gagabayan po tayo sa araw-araw nating pamumuhay at ilayo po tayo sa anumang kapahamakan. So, huwag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.